April 27, 2024. Nagkayayaan kami na magpunta ng Marilake at napagdesisyonan nga namin na dumiretso ng wind farm na matatagpuan sa bayan ng Pililla, Rizal. Isa ang Pililla Wind Farm sa mga major na pinagkukuhanan ng kuryente sa ating bansa. Nagsimula ang konstruksyon nito noong June 18, 2013 at tinatayang nasa 4,515 hectares ang area na pinagtitrikan ng mga nasabing 27 na wind turbines. Grabe, solid talaga dito sa Marilake yung daan nila mga master. 4 lane na espaltado. So, paakit na tayo mga master doon sa windmill. First time natin pupunta rito. At makikita ng malupitan niya. So dito sa atin meron tayong iba't ibang klase ng mga power source. Meron tayong solar, yan. Actually nung nagpunta tayo ng Mapanwepe, meron tinatayo na parang solar farm. So ito mga master, bagong daan na naman tong tatakakin namin. Dito kasi tatagusin na namin yung Sampaloc. Parang sabi kasi ni sir, 12 kilometers na lang daw yung intersection na dinaanan natin kanina. Good morning mga master, nandito kami ngayon sa Shell Boso-Boso ba to bro? Shell Boso-Boso, kasama natin si Shaven PH. Papunta tayo ng Pililla, Rizal sa windmill. Windmill ba tawag doon? Sa windmill. So, good morning sa inyo. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Tuklasin natin kung ano yung ganda ng Pililla, Rizal. Alright? Let's go! Okay mga master, take off na kami dito sa may Shell Boso-Boso. Bali, punta na kami ng Marilake. Tambay muna siguro kami sa Marilake. Papitik muna ng konti, tapos diretso na kami ng Pililla, Rizal. Ito, dala natin si April. Then, kasama natin si Shaven PH, naka Yamaha Fascio. Yan. Shoutout, brother. Yan. Yan, oh. Ang cute lang nung motor niya, oh. Parang e-bike, parang e-bike lang. Okay. Tara mga master, bakbakin natin itong Marilake. Let's go! So hindi ko inabutan ng maganda yung sunrise mga master kasi late kami dumating dito, pero okay lang, maganda pa rin naman yung view, kita pa rin naman yung kabundukan ng Sierra Madre. Ngayon babakbakin na namin to, papunta ng magmamarilaki muna kami. Paano bro, hinto muna ba tayo sa Manukan saglit? Tapos saka tayo dumiretso ng Pililla. Sige. Manukan muna tayo, sige. So unahan niya kasi mga master, wala pa tayong restro. Okay. Okay, go. Alright, let's go. So, dami namin nagra-ride mga master. 20 kami. Ayan o. De, joke lang. Dalawa lang kami. Let's go. Woohoo! So, hindi naman ito ang unang beses natin na nagpunta sa Marilake mga master, no? Actually, maraming beses tayo nagpunta rito.
using si Kaloy at saka si CB650R natin, which is si Bunso. So dito sa Marilake mga master, ingat lang po tayo kapag pupunta rito kasi marami po na aksidente rito since dito po ay tambayan ng mga nakamotor at may mga, syempre alam nyo na, mga nagbe-banking. So magdoble ingat po tayo kapag pupunta rito, mapa 4 wheels man po kayo or 2 wheels lang, no? Drive responsibly, yun. Alright. Uy, wow, ang ganda naman ng kabundukan dito mga master. Tapos nababalutan pa ng hamog yung mga nandun. Diretso. Ganda. Solid talaga. Tsaka dito mga master sa Marilake, hindi lang yung manukan na tinatawag nila yung pinupuntahan dito. Marami ring mga umaakyat na mga turista dito kasi marami rin sila dito mga campsite, ilog na mga pwede nilang pagliguan, no mga master. So hindi lang basta makapag-banking. So maraming umaakyat din dito dahil sa mga tourist spot dito. So napakaliwalas ngayong araw mga master. Time check tayo, 6:34 ng umaga. And today is Saturday. Woo! So tamang chill ride lang tayo kasama si Unshaven PH. Ayan na ang haring araw. Ay initan na naman tayo ni haring araw. Ganda ng daan dito sa Marilake So yun nga yung naging plano namin ni Unshaven PH. Bali pupunta muna kami ng Manukan, then saka kami babakbak sa papunta ng Pililla Rizal sa windmill. So dito mga master sa Marilake, uso yung mga mamimitik. So yung mga mamimitik na yun yung mga nakapwesto sa mga corners. Tapos pagka pipitikan ka nila para makukunan ka ng pictures. So mamaya tignan natin kung mapipitikan tayo. Grabe, ang ganda talaga ng mga twisties dito sa Marilake. Ito na yung manukan mga master na sinasabi. Ito na pala. Uy! Yung mga master, nandito kami ngayon sa manukan kung saan marami ang mga sumisemplang. Dito yon mga master, ito yon. So kaya daw to tinawag na manukan kasi ayan, kung nakikita nyo, hindi mahalata ang puro manukan. Yan. So dito mga master, may mga naka big bike. Halo-halong na dito, halo-halong tawag ito, halo-halong motor. May mga underbone, big bike, scooters. Yan. Tapos wala lang namimitik kanina. Merong isa sa Palo Alto lang. Dito wala bro, ba't walang namimitik ngayon dito? Siguro maya pa. Mamaya pa. Pero sa Palo Alto ang agay, no? Oo, kadalasan doon talaga maaga. Baka doon muna sila, tapos lumilipat lang. Iba-iba rin yun. Kasi may doon sa dami ring mga twisties dito eh. Oo. Dati doon tayo usually nag-umipilit doon eh. Oo. Kaso wala ka din eh. Oo. Ayun ayun namimitik yun Yun. So dito tayo ngayon mga master. Dito mga nag-video. Okay. Yung mga nagpapasikat ba? So yun. Mga nagpapasikat. Okay. Minsan, natsyempoan din yung aksidente. Oo nga. Yun yung habol nila dito yata eh. Yung tinatawag nilang tae content. Oo. Ayun Okay mga master, alis na kami dito sa Manukan. Goods na kami. Let's go! Papunta na kami ngayon mga master ng Pililla Rizal. Dito sa windmill kami papasok. Grabe, solid talaga dito sa Marilake yung daan nila mga master. 4 lanes na espaltado. Kaya talagang ang daming mga nagiging kamote rito mga master eh. Ito na yung mga GS.
Parang naging mini ADB na lang tayo. Ang lalaki naman itong mga to. Mga GS. Ito, magpapapitik to mga to. Oh, solid ang tunog na. Oh. Ito mga master, yung papunta na ano yun? Yung pinuntahan namin dati. Mountain, basta may mountain yun eh. Ito ang masarap mga master, chill ride ka lang. Woo! Grabe no, ganda ng daan talaga. Palay mo yan. Spaltado. Dito mga master, marami ng mga restaurant dito sa part na to ng ano, Marilaki. Marami ng mga kainan. So far dito kay ADB natin mga master, hindi naman siya nakakapagod talaga, lalo na kapag nalagyan natin ng riser to. Yun, grabe, puro kainan talaga ngayon dito. Ito, Windel's Alfresco. Wow, solid din kumain dyan ha. Tapos lutong kahoy, dapog. Puro talaga kainan dito sa taas. So magmumula yan doon sa may Manukan. Pag akyat mo, ayun na, puro kainan na doon mga master. Mabakbak na si Unshaven PH. Wow, ang ganda naman. Solid naman yun oh. So dito from here siguro mga I think 30 minutes pa siguro papunta ng Pililla sa Windmill. First time natin pupunta doon mga master sa Windmill. And sasamahan tayo ni Brother Unshaven PH. So dito sa Marilaki mga master, maraming mga umaakyat dito, lalo na kapag weekends, especially Saturday and Sunday. Yan. Even Thursday mayroon din, pero mas marami talaga kapag Saturday and Sunday. Tignan nyo naman kasi mga master, sino ba namang hindi gaganahang umakyat dito? O tignan nyo yung daan oh. Parang kala mo laging bago eh. Espaltado, di ba? Ano kung hindi gaganahang umakyat dito? So ito mga master, yung daan na to, papunta rin to ng Daranak. So sa mga hindi pa po nakakapunta ng Daranak, ito po yung way papunta doon. Maganda rin po sa Daranak Falls mga master. Hindi ko pa nga lang siya na videohan nung pumunta kami kasi hindi pa ako masyado nag full time sa pagba-vlog nun eh. Di bale, one time puntahan natin ulit, tapos i-vlog natin yung Daranak Falls. Maganda yun mga master, malaki, tapos malalim, then malamig, then maganda yung kulay ng tubig. So dito sa Pililla Rizal mga master, yung mga windmill dyan, para siyang windmill din sa Ilocos Norte, yung mga nakikita nyo doon. So same siya ng windmill dito. Mahanging part kasi yan, kaya siguro naglagay dyan. Yung mga windmill na yun mga master, kitang kita sa Manila. May part ng Manila sa ewan ko, Taguig ba? Taguig ba or... Pero sa Antipolo kita rin yan eh. Nakikita rin namin yan yung windmill. Ayun na mga master, windmill, kita na rito. Ito mga master, yung papunta ng Daranak Falls. Yun, yung papasok na yun. So yung mga gusto maligo, pwede ron. I think nasa below 100 lang yata entrance fee doon. Pero yung overnight, parang hindi yata pwede. Or may isa pa kasi, dalawa kasi yung falls doon mga master. May isa pang falls doon sa taas. Yun nga lang, hindi pa namin napuntahan yun. Doon yata pwede magtayo ng tent. Pero din sa mismong Daranak Falls, hindi pwede. Based doon sa sinabi sa amin ni ate nung nakaraan na nagpunta pa kami dyan. So kakaliwa dito mga master. Iyan.
Lumi. Galit pa siya. Welcome to Pililla Rizal. Mainit na, mainit na. Nararamdaman ko na agad yung tama ng init. Alas 8 pa lang. Tagal kong di napunta rito sa Pililla. Okay, so kakaliwa tayo dito mga master. Papunta ng Laguna. Ito yung paikot sa Laguna. So ito mga master, yan. So pa Laguna, ibig sabihin yan, yan na yung paikot papunta ng tawag ito, Cardona, yan, Pililla. Tapos hanggang mapunta ka ng Lumban. Yan, Paite. Ikot yan. Ayan yung mga windmill mga master. Windmill. Ayan na mga master, andito na tayo, malapit na. Dami rin pala ng mga windmill dito, no? So yung mga windmill na yun mga master, nag-generate siya ng power. Every time na umiikot yung kanyang motor, umiikot yung motor niya kasi tinutulak ng hangin yung mga LEC. So nag-generate ng power yon. Then yun yung pumupunta sa grid natin, sa grid ng NGCP. So dito sa atin meron tayong iba't ibang klase ng mga power source. Meron tayong solar, yan. Actually nung nagpunta tayo ng Mapanwepe, meron tinatayo na parang solar farm doon sa Mapanwepe malapit. Then meron din naman tayong geothermal na matatagpuan dito rin sa Laguna mga master. Then ito, yung tinatawag natin na tawag ito, windmill. So sa hangin siya kumukuha ng power. Then meron din tayong tinatawag na hydro, which is yun yung kuryente na generate ng motor na nanggagaling sa mga dam. So yun mga master. So marami tayong mga energy source maliban sa mga fossil fuel syempre. So tingin ko kung talagang mas mabibigyan ng atensyon yung mga ganong solar source, mga ganong power source, tingin ko magmumura ang gasolina. Sa totoo lang, kasi sobrang mahal ng gas mga master. Yun no. Sana sa ating mga kinauukulan, magtayo sana ng mas marami pang mga windmill, magtayo ng mas marami pang mga solar farm, and tayo ng mga marami pang mga geothermal energies. Yan. Tingin ko yung dam, para sa akin mga master, hindi ko din masyadong inaano yung sa pagkatayo ng dam, kasi delikado rin yung dam mga master. Gawa ng once na bumigay yung dam, yung mga nakatira sa mga paligid ng mga ilog-ilog, sigurado wash out yun. Ganon mga master, no? Usually kasi kapag nagpapakawala ang tubig sa mga ilog natin napupunta or tumatapon. Ayan ang windmill. Ito mga master, yung banda rito, yan na yung Laguna Lake. Ito, pakita ko sa inyo mga master. Paikot lang yan eh. Yan, yun nandito. Yan ang Laguna Lake. So, welcome to the town of Pililla. Alternergy, welcome. Yan, so dito yan. Ito na yan mga master, windmill. Okay. So, let's check it out mga master. Let's go! So, paakit na tayo mga master doon sa windmill. First time natin pupunta rito at makikita ng malapitan niyang windmill dito sa Pililla Rizal. Woohoo! Giant electric pan. Alternergy. Tama nga naman, alternative energy. Ayos. Yo mama sir, nandito na po kami sa Pililla Rizal sa windmill. Okay.
Nakarating din. Lalaki, no? Ngayon lang ako napunta rito, eh. Magkano yung parking dito? Mamaya na. Grabe, ang lalaki, oh. Tingin ko pwede yung paliparan to ng drone. Okay. Lalayuan lang natin, mga master. Okay, so tingin ko merienda muna kami. Oo. Mamaya na lang? Ngayon? Yun, mga master. So dito, meron silang parking fee na 20 pesos. Ayan. Ito, bossing. Thank you. Ayan. So, yun. Wala naman, tingin ko wala namang, boss, wala namang mga entrance fee dyan, no? Parking lang, ito lang. Okay. Yun. So, yung mga master, parking lang ang binabayaran dito. Kapag pupunta kayo rito at gusto nyo masilayan yung mga malalaking electric pan na yan, 20 pesos lang, mga master. So, sulit na rin. Kasi lupit talaga, oh. Galing. So, mamaya magpalipad tayo ng drone para ma-check natin. Alright. Okay, mga master, yan yung mga windmill na pupuntahan natin. So, tayo. Yan, sama natin si Unshaven 1. Unshaven PH na ba? Nagbago na yung Unshaven PH. Yan ang bagong ahit. Oh, bagong ahit. Yung lalaki ng electric pan dito, mga master, oh. Oh. Sakto, mainit ang Oh. panahon. Tamo? Yan ang ano. So, mamaya papaliparan natin ito ng drone. Sana lang walang signal jammer. Kung may signal jammer, hindi pwede. Walang katao-tao. Oo nga, no. Konti lang, ano. So ito yung sinasabi ko sa inyo, mga master. Kung pagtutunan lang ng gobyerno itong mga ganitong klase ng proyekto, hindi na natin kailangan kumuha ng energy sa fuel fossils. So meron tayong windmill, meron tayong hydrothermal, meron tayong tawag ito, geothermal, di ba? Tsaka solar. Wah, solid. Ano to? Ito na ba yung Laguna Lake? Oo, Laguna Lake. Tapos, ayun na yung Antipolo yata, eh. Parang, No bro, Antipolo na yun, ano? parang. Di ko Oo, Antipolo na yun. Solid yung video dito. Oo. Santis. Yung mga master, nandito kami sa kalagitnaan ng windmill farm. Ayan. Ganda ng view. Solid pala. Yan. Ganda ng view. Yan, mga master, yun nakikita nyo na yan. Lahat yan. Yan yung Laguna Lake. So, dun part na yun, tingin ko yung part na nandun, Antipolo. Then, dito Metro Manila. Yun banda Antipolo, Rizal. Ito Metro Manila. Yan. Grabe, lalaking mga windmill dito, oh. So, pares na pares to nung nasa Pagudpud na mga windmill farm din. So dito wala kayong babayaran na entrance, 20 pesos lang para sa motor parking. Yan. So ito, mga master, yung mga facts na makikita nyo dito. Babasahin nyo siya. Yan, katulad dito. Ayun, oh. By utilizing wind energy, we are contributing to global efforts to help stop climate change. This wind farm alone mitigates around 75,000 tons of carbon emissions yearly. Biruin mo, dami nung carbon emissions na ini-emit nitong mga yung nagaano ng fossil fuels na to. Yan. Ito naman yung mga regions ng Wind Atlas. So ito yung mga maraming yung malakas yung hangin. Yan. Ito kung paano gumagana yung windmill. Ito siya, mga master. Yan. Wind turbines. Ayan. 125 meters din pala yung taas niyan. Mataas din. 125 meters. Okay, so yun, mga master, bali alis na kami dito sa may wind farm dito sa Pililla Rizal. Then babatsi na kami, pero may tinuturo dun si Manong Guard at nabanggit naman din ni
Unshaven PH na may daan daw dito. Yun nga lang, medyo may rough road ng konti. So tama-tama, matetesting natin yung ating mga mot-mot. Alright, let's go. Yan may bago tayong subscriber. Pangalan mo, pre? Joel. Joel? Parang Joel Lee? Pampogi pangalan mo Yan. So shoutout kay Joel. Alright. So batch na kami mga master. Okay, gutom na rin kami. Okay mga master, let's go. Alamin natin yung daan na sinasabi nila. Top road. So ito mga master, bagong daan na naman tong tatakakin namin. Dito kasi tatagusin na namin yung Sampaloc. Parang sabi kasi ni sir, 12 kilometers na lang daw yung intersection na dinaanan natin kanina. Medyo pag umikot kasi tayo dun mga master, medyo malayo pa eh. So tingin ko kaya naman daw, sabi niya kaya naman daw. So tingnan natin kung kaya nga. Let's go. Mas maganda yung daanan dito kasi very napaka-scenic ng view. Ito tingin ko galing na dun. Bro, tingin ko kaya. Galing yung mga yan dun eh. No. Doon sa may lilim tayo bro para di kayo mainitan. Tara. Yan. Yun, sakto. Sakto bro. Ganda pa ng view. So mga master, grabe ang ganda oh. Okay mga master, kami ay lalarga na ulit. Pahinga lang kami dito sandali. Sobra kasi init. So yun. So ready to go na kami ulit. Let's go. So di ba? Napaka-solid. Windmill. So ito yung mga dinadaanan namin mga master. Ito yung parang shortcut papunta rin sa may Sampaloc na intersection kanina. At ang ganda pa rito, sa gilid kami ng mga windmill dumadaan. Ayan, kita nyo ba yan mga master? Dito kami sa gilid ng windmill dumadaan. Ito pala ng daan dito. Wow. Kita nyo ba yan mga master? Lupit. Ganda pala ng daan dito. Solid. Literal na dadaan ka sa mga gilid at likod ng mga windmill. Then dito sa kaliwa natin mga master, yan ang Laguna de Bay. Oh! Ang gara! Mas maganda pa nga itong view dito kaysa sa inito namin eh! Oh! Solid naman ang view. Oh, what is this? Forest Overload! Wow! Forest Overload! Pililya! Ang ganda rin na Sierra Madre ng mga master. Hindi nga lang mga tuyot na yung mga damo-damo kasi sobrang init. Oh, yung daan niya meron siya. Saka okay din yung daan niya mga master. Although hindi siya espaltado, pero okay, at least konkreto. Ito na. Alright. Let's go. Ito na mga master yung rough road. Oh medyo ano nga, makakwan nga. Oo nga, kayang-kaya ng ADB tsaka Pasio. Yan brother. Woohoo. Wala kang konti lang pala bro. Konti lang. Kayang-kaya pala talaga. Oo, kahit si Dan, kaya yun. Kala ko naman, puro ganon na mahaba. Na-testing agad.
Sa ADV, kaya-kaya ito eh, oh. Kayang-kaya, kahit si Dan, papasukin yun, bro. Kahit ako, kaya ko yun eh. Kaya pala kanina, may mga Mirage pa, no? Ang bababa lang. Oo. Ayun, ayun, nangyari doon. Kayang-kaya mga master. Konti lang naman yung lubak na madadaanan nyo doon. At, ang maganda pa rito, Sampaloc na agad ang labas yun rito. 12 kilometers lang. Alright, let's go. Ay, so solid pala dumaan dito mga master. Ang ganda ng ano. Tapos para siyang rolling hills, yung mga pinagtutusukan ng windmill, parang rolling hills. Wow, ang ganda naman ng view rito, oh. Wow. Solid. Solid yung view. Sa parang lamig-lamig. Sa pagmerienda doon, ang lamig kasi doon. So yun mga master, mas mabilis nga doon pag doon ka dumaan sa rough road kaysa iikot ka ng doon sa baba, kaysa magdadaranak kayo. Layo na inikutan namin kanina. Bakit bro? Insekto? Bilis lang ng biyahe, no? Oo, sobrang ikli. Parang doble. Hindi na doble bro. Ang tagal natin bumaba eh. Tapos umikot pa. Oo, mas madali doon. Hirap road na pala, pero kakaunti lang. Konti lang, tsaka kayang-kaya. Kahit si Bitoy ko kaya yun eh. Ang bilis lang. Kaya nga eh. Okay. So tuloy tayo ulit mga master. Let's go. Kasi ito kami nag-breakfast ride yung isa namin member. Kaya kumano ka kanina. Doon kami kumain eh. Oo. Nakatira yung isang member. Pero ito yung kapit dahil dumiretso doon. Oo nga. Pero hindi. Ay, oo, tama. Pag diniretso natin yun, baka doon na tayo sa mismong diretso. Tapos kakaliwa na tayo. No? Oh, yun na yung daan na yun. Okay mga master, nandito kami ngayon sa La Francos Veranda. Dito na kami mag-almusal. Di pa kami nakakain. Alright? So, tingnan natin yung mga menu nila. So mga master, meron silang mga dikitan ng sticker. So, magdidikit tayo dyan mamaya. So, dito tayo sa La Francos Veranda. Alright? So, tingnan natin yung mga menu nila dito. Oh, solid ng view. Lupit. Ay, menu. Ayun, menu sila dito. Makikikain lang kami ha. Joke lang. Okay. Ito yung menu bro. Pili ka na. Grabe yung lamesa nila dito. Pang ano no? Pang reunion. Pang mayaman to. Di pang reunion bro. Mga haba oh. Ang mga natin, mga 15. Kaya nga eh. So, tapos may view sila dito. Lupit oh. Dito lang yan sa Tanay mga master. Sa La Francos Veranda. Tapos kung medyo masama na yung dating mo, pwede ka dito maging anghel saglit. Uy, daming sticker. Sticker oh. Puno na. Ano pa tayo magdikit niyan? Tayo pwede maghanap tayo na madidikitan. Mga master, magdidikit tayo ng sticker dito. Mukhang dikitan naman ng sticker ano. Sticker natin mga brother. Oh, yun. So tatry natin tong spasyo ni Unshaven One. Ha? Oh, maganyan bro. Okay. Ayan oh. Solid. Let's go. Parang matigas yung manibela ni matagtag yung manibela ni Pasyo Malalaman natin yan
Nalilito lang ako sa left and right niya kasi mga master, yung sa Honda, sa lahat ng Honda na motor ko, yung left and right nandito sa baba ng busina, yung busina nandito sa taas. So baliktad sila. Ayun nga lang dito, parang classic na classic ang dating mo dito mga master. Solid. Ayan mga master, si Unshaven 1. Unshaven PH, sorry. Nagbago na kasi siya ng pangalan mga master. Eto, matulin to. May eco mode din siya mga master, o eco mode. Etong assist, hindi ko alam ano yung assist na to. Mamaya tanongin natin sa kanya mga master. Tsaka matipid din, no? Nagpa-full-tank kami sa... Ano yun? Dun sa... San Mateo. 1 bar lang nabawas. Samantalang sa akin, parang 2 bars yata. Yun. Tsaka ito mga master, bagay na bagay to kung talagang classic ang style ninyo. Yun. Itong Yamaha Fazio. 125 to. Tapos according to dun sa may-ari, si Unshaven PH, meron daw tong parang extra boost. Hindi ko alam kung paano nagwo-work tong extra boost na yun eh. Pero mamaya itanong natin sa kanya. Ito maganda rin ang Fazio. Matagtag nga lang din nga. Medyo may tagtag nga siya. Pero matagtag din naman yung sa akin. Kasi ano yun eh, dual shock eh. Ito naka mono shock siya. Natuwa kaya si brother gamitin ang ADB. Pero ito nakakatuwa rin gamitin to master, para siyang Honda Beat. Ganun. Parang Honda Beat na Honda Click. Ito lang maganda rito sa Fazio mga master, napakalaki nitong tapakan. Yan oh. Pwede kang maglagay daw dito ng maleta. Sabi ni Unshaven PH. Grabe ang tipid nito. Sobrang tipid. Ayun, may echo siyang lumalabas, ibig sabihin nag-e-echo mode. Oo nga, mas matigas nga to. Ba't ganun? Parang tumatalbog. Mas matigas nga siya bro. Mas matigas nga to. Parang matalbog siya. Sobrang tigas ng gulong. Yan. So tambay muna kami ulit dito mga master. So ito mga master, magpapapicture na kami doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga photo ops dito. Let's go! Yun mga master, yung mga nakita nyo, yung mga nakatayo sa mga sulok-sulok na yan, mga namimitik yun. Grabe si TJ bumangking ha. Hindi pa na namimitik yun, kala ko namimitik. So dito mga master, kung gusto nyo magpa-picture, wala namang bayad yan. Kung gusto nyo magbigay, pwede. So ingat lang. Kasi maraming mga sumasalpok sa mga opposite na mga sasakyan na mga nag-overshoot. So tingin ko yun na yata yun. So yung mga master, dito ko natatapusin ang video natin ngayon dito sa Marilake at Pililla Rizal na windmill. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, mag-iwan ka lang ng like, share, and subscribe dyan sa ating YouTube channel. And syempre, idamay mo na rin ang ating Facebook page na Under Moto Travel Vlogs. Okay? So maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam!